Good morning, good afternoon to all of you, wherever you are. Welcome back to my channel. If you are new here, my name is Malu. I hope you like this kind of content, so please stay tuned and watch till the end. Ay, samahan niyo ako today maglinis ng fridge at kailangan na nating maglinis ng refrigerator. November na para at least malinis na pagdating ng December dahil napaka-busy na nating lahat December. So, ganun din ako. Busy na ako sa trabaho this December. Lalong bibisi ako. Kaya, ngayon pa lang naglilinis na ako ng refrigerator. Madami na akong nilinisan dito sa bahay. Iniisa-isa ko na lang dahil hindi ko pwedeng pagsabay-sabayan dahil nagtatrabaho ako at pagdating ko dito sa bahay, pagod na ako. So, one day lang ang aking day off. So, halos hindi ko magagawa lahat. Kaya, paunti-unti ko lang ginagawa. So, ngayon, ang ano ko naman, project ko ngayon, ang aking plano ay maglinis ng refrigerator. Actually, nililinisan ko naman siya. Every time na may nakikita akong dumi o mga tulo. Pero yung deep clean, hindi ko pa nagagawa. Nung nabisita ko ang refrigerator ay napakadumi na. Kaya nilabas ko lahat ng nasa loob para malinisan ko lahat. At yung mga expired na hindi ko napapansin at hindi ko na nagagamit ay pinagtatapon ko ng lahat, guys. Deep clean talaga. Gusto. Kalahating oras ko yata nilinisan ito. Expired na pagkain, tinapon ko na lahat pati nasa freezer. So, kaya ayan. Kumunti na siya lahat ng expired, tinapon. Pati nasa freezer. Tinapon ko na lahat. Yung mga nag-expired na tinapon ko. Tinapon ko na rin. Malinis na siya. Ayan, nilinisan ko na malinis na. Ang mga expired na pagkain, tinapon ko na lahat. Ayan, ang aking mga pinagtatatapon. Guys, mag-check na rin kayo ng refrigerator ninyo, yung mga nakaimbak dyan na matagal na ipagtatapon nyo na. Ito, nagpe-prepare ako ng aking sandwich dahil gutom na ako, guys. Kain tayo. Kanina isang oras at mahigit yata ako naglinis ng fridge. Kaya ito, gutom na ako, guys. Hello everyone. Another day, another vlog. So ito, nag-grocery ako ng konti. At yung mga kailangan ko lang. At alam niyo naman mag-isa lang ako. Napakamahal na talaga ng bilihin, guys, dito sa Japan. Kahit sa namang bansa, siguro mahal na rin talaga. So, kailangan trabaho lang habang malakas pa. So, para makasurvive. Nagtaas nga ng konti ang mga sweldo namin dito sa Japan. Pero nagtaas naman po ang mga bilihin. Ganun din po. Kung anong laki ng sweldo mo, ganun din naman ang gastusin. Pareho lang. Ito lang aking pinamili, 2,800. Guys, gusto ko to. Noodles. Tawag ito.
pansit. Parang pansit. Ang sarap nito guys. Kapag gutom na ako, hindi ko na kayang magluto. Ito. Frozen pasta and what's this? Parang pansit. Ayan, kimchi. Ito lang aking pinamili guys. 2,800, napakamahal na. Ito guys, rice noodles siya. Ito yung lagi kong binibili. Iniista ko sa freezer. Ang sarap niya guys. Para siyang bihon gisado. Talagang lasang-lasa niya. Try nyo to guys, mahal nyo. At ito, pescatore. Ito. Di-stock din ako nito sa freezer para anytime na magutom ako. At makakakain kagad ako pag hindi ko na kaya magluto. May tinapay pa ako. Binili ko sa Costco to. Yan na lang natitira. So, etong cheese na binili ko, palibasa ang dami. Sa Costco rin binili. Provolone cheese. Freezer ko siya. So, yun siguro magkakasya. Okay. Tara guys, mag-unboxing tayo ng aking binili sanitary. Itong toilet paper stacker. Matagal ko nang gusto itong bilhin, kaya lang napakamahal. So, nagpunta ako ngayon sa Nitori, nagkataong sale na siya. So, binili ko siya, ilang piraso na lang siya. Siguro, isa lang tong nakita ko, wala na. Bali, sample na lang yung nakita ko isa. Ito yung naka-box. Ito na lang, nag-iisa siya. So, binili ko na guys. Matagal ko nang gusto to, kaya lang napakamahal. So, kasi yung aking mga toilet paper, nakatiwangwang lang. So, alam niyo naman ang bahay ko, napakalit lang, kulang sa storage. So, bumili ako ng toilet paper stacker. Bali, 12 rolls ang mailalagay dito. Maganda ang quality niya guys. Mabigat siya, hindi siya plastic. Parang metal ba tawag nito, mabigat siya. So, napakaganda niya sa toilet at
hindi maalikabukan ng toilet paper ninyo. Basta 12 rolls lang ang may stock dito. Anyway, ang binibili ko naman, ang lagi naman nakalagay 12 rolls lang naman. So ayan, ang ganda talaga ng quality niya, guys. So ayan, inilagay ko na sa toilet at hindi siya sa gabal, parang mas lumuwag pa nga ang toilet ko. Kaya ayan, hindi siya sa gabal. Samantalang kung walang lalagyan na ganyan nakasagabal kasi yung mga toilet paper, kaya ang pangit tingnan sa gabal. Eto, ang ganda-ganda niya, neat na neat ang tingnan. Kaya swerte ko at nabili ko siya ng mura lang. So ayan, guys. Good morning, guys. Tara, samahan niyo ako magluto ng breakfast. Minsan hindi mo na alam kung anong kakainin mo. Ang hirap mag-isip kahit meron kang pagkain sa fridge. Hindi mo alam kung anong kakainin mo kasi nga minsan tamad ka na magluto at minsan pagod na ang katawan mo, kaya wala ka nang maisip kung anong gusto mong kainin, kung anong gusto mong lutuin. So minsan kung ano lang makita ko, yun na lang. Basta magkaroon lang ng laman ng aking tiyan. So ayan, minsan naman pagkagaling ako ng trabaho, dumadaan na lang ako sa Obento Yasang. Sa Obento, bumibili na lang ako. Pero bihira lang mangyari yun pagka talagang hindi ko na kaya yung gutom ko at hindi ko na kayang magluto. Kasi isa pa, after ko ng McDo, may pasok pa ako dun sa main ko. Kaya ang nangyayari, hindi na ako makakapagluto pagdating sa bahay. So gutom na ako. Kaya ang nangyayari, bumibili na lang ako ng Obento para pagdating sa bahay, kakain na lang ako, then pahinga ng konti at papasok na naman dun sa main job ko. So ganun lagi ang nangyayari minsan. Pero kung may pagkain naman ako sa bahay, hindi na ako bumibili. Sa bahay na lang talaga ako makain. Dahil minsan hindi rin naman yung bumili ng
instant ng obento. Kasi ano, maganda pa rin talaga yung lutong bahay kesa sa obento. Yun lang naman kung talagang hindi mo na kaya magluto, okay lang. Pero wag dapat madalas. Iba pa rin talaga yung lutong bahay. At least nakokontrol mo kung gaano kadaming nilalagay mong ingredients, yung mga asin, like mga soy sauce. So, nakokontrol mo sila. Unlike yung bibili ka lang sa labas, di mo alam kasi kaya mahirap. Morning sa inyo, dito 9 a.m. Yung oras dito hindi ko pa na relo ko na adjust. Oras pa sa Pinas ito. 10 na dito. Hanggang 9 lang ako sa work ngayon. From 5:30 to 9 a.m. Kaya ngayon pa lang ako mag-breakfast.
perfect ang lasa. Sarap guys. Try nyo to. Wala na nakakapagpahinga na rin ako. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed in today's video. So please don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. And I will see you soon. I love you all. Bye. Stay safe.